Okay, magandang umaga po muli sa inyong lahat. Nandito na naman ako at makakasama ninyo sa isa na namang episode na magbibigay sa inyo ng kakaibang kaalaman tungkol sa paghahayupan, lalong-lalo na sa pagmamanukan. Ang topic natin ngayon ay kakaiba. Ito ay ang lactic acid bacteria. Ito ay mga organismo o mga microorganism na malaki ang naitutulong sa magandang production sa pagmamanukan. Very interesting, di ba? Kaya kung kayo ay interesadong malaman ito, dapat mong mapanood hanggang dulo ang video ito. Okay? Okay, welcome to my channel for Siki Feeds, the natural feeds. Okay, ito ang topic natin ngayon tungkol sa lactic acid bacteria. Yan pong picture na yan po ang makikita natin o ninyo kapag sinilip niyo yan sa microscope, yung lactic acid bacteria. Isa pong buhay na mga organismo yan. Yan. Okay? Ang inyo pong mapapanood at matutunghayan sa bidyong ito ay isang kaalaman tungkol sa paggawa at benepisyo ng lactic acid bacteria sa ating mga alagang hayop, lalong-lalo na sa mga manok. Ang main topic natin ngayon ay kung paano ito gamitin bilang probiotic o natural antibiotic at alternatibong pamalit sa synthetic antibiotic. Lahat ng nilalaman ng bidyong ito ay hindi katsang-isip lamang. Ito ay base sa aking masusing pagsaliksik, pag-aaral at pagbasa ng napakaraming artikulo o articles tungkol sa paggamit ng mga bagay na kakaiba, madaling gawin ngunit may napakagandang benepisyo tulad nga nitong lactic acid bacteria. Ang layunin ko sa paksang ito ay ang makapagbigay ng dagdag kaalaman sa pagmamanukan at makagawa ng probiotic o pamalit na antibiotic. Sa abot ng aking kaalaman at kakayahan ay sinaling ko sa Tagles o Tagalog-English version nito para mas madaling maunawaan. Sa mga gustong magtanong o magbigay ng komento o suggestion, pwede ninyong ipaabot sa akin sa pamamagitan ng aking YouTube channel or Siki Feeds o kaya mag-post message lamang sa aking Facebook account, John Bobby Seriola. Sasagutin ko po yan sa abot ng aking kaalaman. Maraming salamat po. Ang lactic acid bacteria ay isang bakterya na nagpo-produce ng lactic acid para maging acidic ang isang lugar o paligid. Ang isang acidic na paligid o environment ay nai-inhibit o napipigilan ang pagdami ng mga harmful bacteria o yung mga mapaminsalang bakterya. Ang lactic acid bacteria ay kasama sa beneficial na organismo o mga microorganisms. Ang beneficial na organismo ay tinatawag ding probiotics. Ang probiotics ay isang friendly bacteria na tumutulong sa digestion ng kinain at sa magandang absorption ng mga nutrients. Ang lactic acid bacteria din ang pumipigil sa pagdami ng mga harmful bacteria na nagiging dahilan o sanhi ng problema sa digestive system at nagpapalakas pa ito sa katawan para labanan ang mga sakit o diseases. As mentioned, ang lactic acid bacteria ay nagpo-produce ng enzymes at natural antibiotics dahil meron itong antibacterial properties na pumipigil o lumalaban sa harmful bacteria tulad ng Salmonella o E. coli. Yan po ang lactic acid bacteria. Ano nga ba ang pakinabang ng LABS o lactic acid bacteria serum? Ang probiotic na naglalaman ng lactic acid bacteria ay nakita ang potensyal para ipalit o alternatibong antibiotic sa broiler production. At ang lactic acid bacteria ay pwedeng makatulong sa pag-alis ng antibiotic resistance sa katawan ng mga hayop. Ganito kasi ang mga kaibigan, yung feeds po kasi, o yung mga pinapakain, yung commercial feeds, so pinapakain sa mga manok o sa mga alaga nating hayop, ay may antibiotic po yan. Hindi pwedeng walang antibiotic kasi ang feeds. Kasi isa po yan sa inclusion doon sa feeds. Ang trabaho po kasi ng antibiotic sa feeds ay protektahan yung kalusugan ng manok. Kaya lang, antibiotic po ay nananatili yung kanyang bisa doon sa katawan ng hayop. Madaling sabi po ay pag kinain natin yung
Kunyari yung manok, inakain na rin natin yung antibiotic. Kaya ito po ang ating main topic ngayon, ang palitan yung synthetic antibiotic. Yan. Ang probiotic lactic acid bacteria ay nagpakita ng magandang resulta sa katawan at timbang ng mga manok. Kahit sa mababang paid intake nito, mataas pa ang conversion ratio nito kumpara sa paggamit ng synthetic antibiotic. Sa pag-aaral, pagdating sa mortality rate, ang lactic acid bacteria ay nakapagtala lamang ng 5% kumpara sa 10% na mortality rate na naitala gamit ang synthetic antibiotic. Kaya ang lactic acid bacteria ay nagpakita ng potensyal o pag-asa na pamalit sa synthetic antibiotic para sa broiler production o sa pagmamanukan. Yan po kaganda ang lactic acid bacteria. Ito pong mga kailangan sa paggawa ng lactic acid bacteria serum o labs. Yan po. Napakadali lang po itong hanapin dahil available ito maging sa kusina natin. Nandito lang po ito. Yan. Yung bigas po dapat organic ha. Walang halong gamot. Kasi mamamatay po yung mga organisms doon sa tubig o sa bigas pag ginawa na po natin yan. Mas maganda po kung yung bagong ani at huwag tayong gagamit ng bigas na imported. May mga gamot po kasi yan. Raw milk o fresh milk. Mas maganda kung gatas galing sa mga hayop tulad ng baka, kalabaw o kambing. Mas mataas kasi ang nutrients niyan. Fresh milk pwede din po yung nabibili sa supermarket. Yan. Tubig, yung unchlorinated po pwedeng tubig poso basta mas malinis lang. Pitsil o garapon, kailangan po clear at may wide mouth o may malaki siyang opening o bunganga. Cheesecloth o tilang puti, rubber band o lastiko na pantali. Yan lang po ang kailangan. Napaka simpleng hanapin pero maganda po ang magiging resulta niyan. Yan. Ito na yung paggawa ng labs. Ang hugas, bigas o rice milk ay ginagamit na carbohydrate source sa pag-invite o pagkulikta ng lactic acid bacteria galing sa hangin. Totoo po ang narinig ninyo, galing po yan sa hangin. Ini-invite po yan ng hugas, bigas from air, yung lactic acid bacteria. Ang rice wash ay nakaka-invite ng matatatag na lactic acid bacteria. Kakaiba at kamangha-mangha, di ba? Pero yan ang katotohanan. Ito ang simula para sa paggawa ng lactic acid bacteria serum. Ito ay isa lamang sa mga bagay na binigay ng Diyos para makatulong sa atin at mapakinabangan. Kaya pahalagahan natin ang kalikasan at gamitin ito ng tama. Yan. Okay, step 1 tayo. Yan yung hugas, bigas. Maglagay ng parehas na dami ng bigas at tubig sa isang malinis na kaserola. I-massage ito para makakuha ng hugas, bigas o rice milk. Yan. Magandang gumamit ng tubig puso, basta't malinis lamang ito dahil wala itong chlorine. Yung tubig gripo naman ay kailangan patiningin ito ng magdamag sa isang balde o palanggana na walang takip para maalis o mag-evaporate ang chlorine nito. Malinaw po tayo Okay? Step 2. Yan. Ilagay ang hugas, bigas o rice milk sa clear container o garapon na may wide mouth, yung may malaking bunganga nga. Importante ang container ay may malaking bunganga para sa air circulation. Lagyan ng label ang garapon, sulatan ng pizza ng pagkukulikta nito. Mga 3 to 5 days na may 25 to 30 degrees Celsius ang process nito. Okay? Takpan ng telang opening o bunganga ng garapon nang di ito pasukin ng langaw o anumang insekto para di ito makontamina. Talian ng rubber band. Yan para safe. Step 3. Yan na po. Takpan o balutan ng tela o papel ang buong garapon o container para maiwasang pasukin ng liwanag. Ang mga organisms kasi takot sa liwanag po yan. Ilagay ang container sa malinis at madilim na lugar. Yan, siguraduhin safe ito sa daga o ipis.
Sa loob ng 2 to 3 days na may 25 to 30 degrees Celsius na temperatura, ang rice milk ay magkakaroon ng 3 layer. Ibig sabihin, pwede na ito para sa susunod na process. At ito na po siya. Ito po ang makikita ninyo. Yan. Yan po yung hugas bigas after 2 to 3 days. Yan. May 3 layers po yan. Ang top o surface niya, yung bandang taas. Yan. Ang nasa bandang ibabaw ay parang ulap. Ito ay cambies. Mabaho ang amoy nito. Alisin ito. Hindi ito kailangan. Ang nasa bandang gitna niya naman, ito ang kailangan natin. Ito ang kailangan natin i-collect. Ang gitna ay clear white na liquid. Medyo maasim ang amoy nito. Indikasyon na nagsisimula na ang fermentation with lactic acid bacteria. Ayan, ito ay ready na sa paggawa ng lactic acid bacteria serum. Ang nasa bandang ilalim naman o bottom, yan. Rice dust po yan. Di yan kailangan. Basta ang kailangan lang po natin dyan yung itong clear white na liquid, yung bandang gitna. Okay. Step 4. Ito na yung paghalo ng milk at saka yung rice wash na ferment na natin. Yan. Ilagay ay ang 1 litrong gatas sa garapon o pitsil. Haluan ito ng fermented rice wash. Ang tamang ratio nito ay 10:1 or 1,000 ml na gatas at saka 100 ml na rice wash. Pwede ring dagdagan ang rice wash kung marami tayong rice wash. Yan, takpan ng tela ang opening ng garapon o pitsil para di ito pasukin ng langaw o insekto para di makontamina. Okay. Step 5. Ito na yung rice milk wash fermentation. Ito na yung process niya. Yan. Ilagay ito sa madilim na lugar, hayaang ma-ferment ang gatas at hugas bigas. Mga 2 to 3 days ang process nito kapag mainit ang panahon at 5 to 7 days naman kapag malamig ang panahon. Ganun lang po kabilis ang processing niya. Ayan, obserbahan ito bawat 24 oras. Malalaman mo na ang lactic acid bacteria ay pwede nang i-harvest o i-collect kapag nagkaroon na ito ng 3 layer. Curd o cheese ang nasa ibabaw. Yellowish liquid naman ang nasa gitna at sediment o latak ang nasa ilalim. Parang ganito po yan. Ito na po yung fermented milk rice wash. Yan, yan po ang itsura niyan. May 3 layer din yan. Yan, ang yellowish liquid ay ang kailangan i-collect. Ito ang lactic acid bacteria serum o labs. Ang liquid na ito ay amoy mildly sweet sour. Parang maasim na matamis, ganun po yung amoy niya. Huwag patagalin, kailangan makulik agad ang labs dahil mahaluan ito ng bad bacteria o babaho ito. Kapag bumaho, ibig sabihin na colonize na ng bad bacteria ang mixture. Itapon na lamang ito o ihalo sa compost kung kayo ay gumagawa ng organic na pataba o fertilizer. Kaya importante pong yung fermented rice wash, milk rice wash na yan, pag may 3 layers na po siya, ay ma-separate na kaagad natin yung kailangan natin, yung lactic acid bacteria serum, yan pong yellowish liquid na yan, yung bandang nasa center o nasa gitna. Ingat lang po ang pag-collect niyan kasi ma-disturb po yung mga nasa ilalim. Hindi po natin kailangan yon. Okay? Yan, pag-kolekta ng labs, unang lactic acid bacteria serum. Ganito lang po kasimple. Yan. Sa pag-separate ng cord, gamitan ng scoop at salain ng cheesecloth ang lactic acid bacteria serum. At ilipat ito sa malinis na container o botilya. Huwag isama ang nasa bandang ibaba o latak. Ang top layer o cord na nakolekta ay pwedeng ihalo sa compost o ipakain sa mga hayop. Yung bandang ibabaw po, parang cheese po yon. Ang pwede pong ipakain yun sa mga hayop o kaya kung kukompost kayo, yung gumagawa kayo ng organic na pataba, pwede nyo pong ihalo sa compost yan. Nakakatulong po sa compost yan sa madaling sa decomposition po ng organic matter o yung mga binubulok nyong bagay doon. Yan, ang 1 litrong gatas ay makakagawa ng 500 ml na lactic acid bacteria serum o labs. Okay, 50% dun sa
gatas, di ba, 1 litro yung gatas na hinalo natin, kakagawa siya ng 500 ml na lactic acid bacteria serum. Yan po yan. Storage tayo, yung pagtago nitong lactic acid bacteria serum. Ito na po yung finished product nya. Yan. Ilagay sa refrigerator, 1 to 15 degrees Celsius na temperature para manatiling buhay ang lactic acid bacteria serum. Buhay po kasing organismo yan, nasa lactic acid bacteria serum na yan. May makikita ditong maliliit na bubbles, indikasyon ito ng active fermentation o buhay ang labs o yung lactic acid bacteria serum. Mag-i-increase ang pressure nito dahil sa gases, kaya huwag higpitan ang takip ng botilya o ng container kung saan ito nakalagay. Posibleng sumabog ito, hayaang loosely ang takip. Huwag natin tatakpan siya ng mahigpit, kailangan sumisingaw po siya kasi buhay po nga yung mga organisms dyan sa loob at nagkukos po yan na pag-increase ng gas. Ang tendency po nung pag mahigpit yung takip, mag-i-explode po siya. Okay? Kung walang refrigerator naman, kung walang ref, may paraan pa rin po yan. Haluan ang lactic acid bacteria serum ng molasses o brown sugar. Yan, sa ratio na 1:1. Ibig sabihin, kung gaano karami yung lactic acid bacteria serum natin, ganun din karami yung ihalo nating brown sugar or molasses. Ito kasi ang magsisilbing stabilizing agent o nagpapatatag sa bakterya, yung mapapanatili niyang buhay yung bakterya doon. Pagkain ho kasi yan ng bakterya yung brown sugar na yan o molasses. Ayan, ilagay sa malinis at madilim na lugar. Ganun lang po kasimple ang storage niya. Yan. Okay, dito na tayo sa paggamit at pakinabang ng labs o ng lactic acid bacteria. Yan. Natural antibiotic para sa poultry. Actually, ito po ang main topic natin. Yung gagawin nating natural antibiotic, yung labs na ipapalit natin doon sa synthetic antibiotic. Okay, papaliwanag ko lang ng maikli. Ang synthetic antibiotic po o ang feeds po ay mayroong synthetic antibiotic yan. Lahat po ng feeds, hindi po ding wala. Kasi ang trabaho po ng antibiotic ay ang mag-inhibit o mag-control, mapumuksa ng mga bad bacteria doon sa intestine o sa katawan ng manok. Kaya lang po, dahil nga siya ay antibiotic, once na na-intake po yan ng isang hayop o isang manok, ay yung antibiotic po yun ay hindi na maaalis sa katawan ng manok. Yan. Kaya ang tendency nun, pag kinain natin, kasama na doon yung antibiotic na yan naman ay may hindi magandang epekto sa ating kalusugan. Kaya po ito, papalitan natin siya ng labs as natural antibiotic. Yan. Ito lang kasimple, ang 20 ml na lactic acid bacteria serum ay ihalo sa 200 ml na tubig. Yung unchlorinated po ito yung walang chlorine. Para sa inumin ng mga manok. Ibibigay natin sa umaga at saka sa hapon. Yan, pwede din itong ihalo sa feeds sa dosis na 20 ml plus 2.60 na tubig, 13% ba. Yan, para sa 1 kilong feeds bago ipakain. Yan, napakaganda ng benepisyo nito sa mga manok o mga alaga nating hayop. Yan. Dagdag ko na rin ito na isang pakinabang niya na pwedeng paggamitan ng labs, itong microbial fermentation. Yan. Kung tayo po ay nagpo-formulate ng feeds o gumagawa ng feeds, kung tayo ay marunong ng mag-formulate, actually nasa video ko na rin po yan doon sa Forsake Feeds. I-type nyo lang po yung Forsake Feeds, makikita nyo doon yung formulation, kung paano mag-formulate, step by step po yon. Yan. Pag-usapan po natin itong microbial fermentation na ito. Yan. Kung tayo po ay nagpo-formulate ng feeds, yung mga raw materials po doon, lalong-lalo na kung yung mga plant-based, yung mga sangkap nating mga halaman,
Yung process po yun ha, yung na-process ng mga halaman. Kailangan po natin i-ferment yon. Yan, gamit ang lactic acid bacteria. Ang tawag nga dyan ay microbial fermentation. Bakit po kailangan natin i-ferment? Kasi pag na-ferment po yung mga raw materials na yan, mga materialis na yan, nagdudubli po ang kanyang nutrients. Mas maganda po ang absorption ng nutrients niya sa manok. Yan, mas madali kasing natutunaw yung o tumutulong magtunaw ng kinain ang labs o ang lactic acid bacteria. Kaya mangyayari po noon, pag natunaw ng maayos yung pagkain, mas maganda ang absorption ng nutrients doon sa katawan ng manok. Yan, sa doses na 20 ml na labs plus 2.60 ml na tubig, ihalo sa 1 kilong feeds o materials o ingredients kung tayo ay nagpo-formulate ng feeds. Ilagay ito sa malinis na container na may takip at silyuhan. Anaerobic ang fermentation process na ito sa loob ng 5 araw. Ibig sabihin, anaerobic meaning process without oxygen. Anaerobic po ang process ha. Sisilyuhan po natin yan. Kunyari, container po tayo. Kung saan nakalagay yung kailangan silyado po siya sa loob ng 5 araw. Wala pong oxygen na pumapasok doon. Walang hangin. Yun po ang anaerobic na process. Okay? Pasama na natin yung iba pang pakinabang ng labs kasi napakarami pong pakinabang talaga ang lactic acid bacteria. Kaya napakaganda pong matutunan ninyo ito. Yan. Sa lupa natin, yung mga compacted na lupa, yung matitigas na lupa, nakakatulong po ito sa pagiging niya, buhaghag niya. Yan. Soil aeration. Yan. Sa 1,000 ml na tubig, haluan lang po natin ng 10 ml na labs. Yan. I-spray po natin dun sa lupa yan, araw at hapon, umaga at hapon. Yan, sa decomposition ng organic matter. Ito nga kung tayo ay gumagawa ng organic na pataba o fertilizer, yung mga organic matter po doon ay isprayhan natin ng labs. Yan. Ganun din po sa 1,000 ml na tubig, 10 ml na labs. Yan. Sa mga pig pen o mga chicken coop, mga kulungan natin. Yan. Nag-i-inhibit kasi yan ng bad bacteria na nagiging sanhi ng mga masasamang amoy, mabawang amoy doon sa kulungan, lalo na sa pig pen, sa kulungan ng baboy. At yung mga langaw, hindi po siya hinahayaang nandoon. Kasi po ang langaw, kung saan mabakterya, bad bacteria, nandoon po yan. Ngayon, pag inisprayan po natin yan ng labs, yan, mangyayari noon, mamamatay yung mga bad bacteria doon, wala pong langaw. Yan, sa ratio din na 1,000 ml na tubig, haluan ng 10 ml na labs. Yan. Sa mga halaman po natin, mga gulayan, mga leafy vegetables, maganda rin po ito. Kaya lang, medyo babaan po natin yung ratio ng, ng labs. Pag matapang kasi masyado, makaka-apekto doon sa halaman. Nagkukulubot po kasi yung mga leafy vegetables. Kaya sa 1,000 ml na tubig, 1 ml lang na labs ang ating ihahalo. Okay? Isang paalala, tuwing umaga at hapon lamang gawin ang pag-i-spray. 6 to 7 a.m. sa umaga o 5 p.m. sa hapon. Mas aktibo kasi ang beneficial microorganisms kapag malamig pa ang temperatura. Iwasan mag-spray ng tirik ang araw dahil wala itong benepisyo. Sayang lang ang ating effort o ang labs. Okay? Kung medyo mabilis ang aking presentation, ulit-ulitin nyo lang po at malalaman nyo rin po yan, matututunan nyo po, step by step naman yan. Okay, sana nakapagbigay na naman ako sa inyo ng magandang impormasyon at sana ay makatulong po itong sa inyo o sa inyong mga alagang hayop. Okay? Maraming salamat po muli at magandang umaga. Thank you.